friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ang topic po natin ay patungkol sa rhinoplasty journey ko. Yes friends, rhinoplasty journey ni Sandra part 1. Yes friends, madaming part 2 kasi mahabang kwentuhan po to. Hindi madadala sa na isang lang part. At ano ba ang rason? Bakit ako nagpa-rhinoplasty? Most of the people nagpa-rhinoplasty para gumanda, di po ba? Yun talaga yung main reason nila. Sa akin po ay kakaiba, friends. Sa research po ako nagtatrabaho sa field, ibig sabihin sa labas ng building most of the time. Kung kaya need namin magsuot ng protection, sun protection. Yes, need ng ng sunglasses. At doon ko po pagtanto na hindi talaga siya proportion ang bridge ko saka cheeks ko. Yes. Sa dami-daming tindahan, as in kukunti lang yung titinda ng sunglasses na mag-fit sa akin. Hindi ko na po inaalintana sa totoo lang kung ano yung itsura ko with the sunglasses. Ang importante po sa akin ay fit siya, na hindi kinakagat yung cheeks ko. Hindi naman po sa sobrang flat ng bridge ko dati. Maganda naman po yung nose ko. Ipopost ko dito. Okay naman po ang itsura ng nose ko. At saka mapapansin nyo din po sa mga past videos ko. Maganda naman po talaga yung nose shape ko. Yun nga lang, dahil hindi siya proportion, kasi kahit sabihin mo pa na, oh Sandra, mas mataas naman yung bridge kumpara sa karamihan Filipino people. But nagpataas ka pa ng bridge. Hindi naman po kami pareho ng cheeks. Kasi ako, tingnan niyo po, grabe yung cheeks ko, oh. Kaya, yan yung reason, friends. Reason, bakit ko rhinoplasty. Ratio ng, ng bridge at saka, bridge ng nose at saka cheeks ay hindi talaga siya proportion. Pero, kailan po nangyari as in na-push talaga ako na mag-rhinoplasty? During pandemic time, friends. Kasi during pandemic time, kahit sa loob ng trabaho, kailangan magsuot ng protective glasses. Yes, kasi sa hospital po ako nag-work. Need po magsuot ng eye protection at saka mask while at work. At provided naman po, friends, sana yung protective glasses sa amin. Kaso sa madami pong sizes and shapes na provided, hindi po talaga kasya hindi po talaga sa akin fit, friends. Wala pong fit sa akin na na protective glasses na provided. Tapos bumili na ako gamit ang sariling pera. Tries online, ganun pa din, hindi pa din fit. Pang fourth sa Amazon, ang binili ko yung anti-blue light na pambata na siya, yung covered talaga siya dito. At impalibot talaga ganyan, 360 degrees covered. Kaya maganyan-ganyan ka. Nood ang TV, protective pa rin. Yun, naging okay naman siya. So, naging thankful ako kahit nagbumayad ako ng ng additional tax, kasi meron po yung MVA tawag, additional tax plus toll fee. Ano bang tawag ng toll fee? Import tax, nagbayad din po ako. Almost half kaya yun ng price ng ng protective glasses. Yung nabayaran kong additional fee. Pero okay lang, friends, kasi naibsan yung stress ko.
Kasi before that, friends, alam nyo ba, dumating kasi yung time na kailangan talaga mag-wear ng protective glasses at saka mask whole duration ng ng shift. As in, friends, sugatan talaga yung dito ko. Tapos ginawa ko next, linagyan ko ng tape para pag umanyan yung protective glasses, hindi na siya, hindi niya kagatin yung ko, cheeks. Ang nangyari naman, friends, yung tape, pag pag tanggalin mo, doon naman, sugatan pa din. Tapos, kung itaas ko naman yung mask ko, friends, itaas ko siya, as in, nahirapan din naman ako. Yan ba, kuha ko ng blood sample, nahirapan din ako. super, super challenging yan sa akin. Kasi sabi ko, okay, gusto ko ng proportion, bridge, at saka, nose bridge, at saka, cheeks, ganyan. Pero, months after, hindi sa, talaga, workplace, but kung papasok ka doon sa mga, infectious room, like COVID-19 patients, provided na yung yung face shield. Kaya ayun, medyo naibsan yung stress ko pag nakita ko ng may face shield. Pero until now, meron pa din mga stations kasi halos iba't ibang sections ng hospital may mga patients na mga infectious. Hindi naman palagi na may face shield. Karamihan talaga lang protective glasses kasi yung face shield one time lang yun, tapos i-throw away mo na, whereas yung protective glasses pwede yung hugasan at saka disinfect, kaya nakaka-save yung di ba, ang hospital doon. Kaya yun, until now pa siya challenging para sa akin kahit nag-rhinoplasty na, kasi hindi ka pwedeng magsuot ng sunglasses or eyeglasses na mapapatong mo sa nose mo pag hindi pa okay yung nose mo. Tapos na tayo sa reason bakit ako nagpa-rhinoplasty. So, saan naman ako nagpa-rhinoplasty at kailan? Simula nag-start ang pandemic hanggang May this year, ay hindi talaga ako nakauwi ng Pilipinas. Hindi ko nakita yung family ko in person. So, nag-decide ako na magpa-rhinoplasty sa Cebu, Philippines habang nagbabakasyon. Yeah. Kung friend ko po kayo or follower sa Facebook, hindi nyo po ako makitang nagpo-post ng mga sa first 10 days ata or 9 days ng simula nag-rhinoplasty ako. First few days kasi di ba, after rhinoplasty meron pa yung tape, whatever. Tapos mga 7 days bago tinanggal yung tahi. Yung dito, tinanggal yung mga tahi-tahi dito. So, parang first ko ata na picture birthday ng nanay ko, June 11. Tapos nag-TikTok ko. Kasi hindi naman obvious yun na na inflame yung nose kasi sa TikTok may filter. To friends, so nag-TikTok ako, pero tinanggal lang natin yung music para wag naman tayong makopyright, friends. So, nagpo-post ako, friends. Dumadaan mo na sa TikTok app para hindi obvious na inflame yung nose ko. So, yun, friends.
lalagay ko dito yung picture ko muna before surgery. Plus, yung short clip na kinuha ng staff pagkatapos ng surgery ko. Kasi, during surgery, friends, karamihan po ay local anesthesia lang yung ano nila, yung pinapagawa. Pero sa akin po, nagpaano po ako, local anesthesia plus sedation. Ibig po sabihin ay ako po ay natulog habang inooperahan. Paggising ko po ay tapos na akong inoperahan. Kaya hindi ko po talaga masyadong na-feel ang pain during operation kasi yun, natulog lang si Sandra. So, yun na muna, friends, yung part 1. Ay, nasabi ko ba, friends, kung anong klaseng implant yung inano ko, pinili? Ang pinili ko po, friends, ay Gore-Tex. Gore-Tex implant na. Ang sabi nila ay approximately 95% ng mga tao ay tinatanggap ng katawan ito, Gore-Tex implant. Kaya yun po yung pinili ko. Hindi ko po pinili yung silicone at hindi ko po pinili ang pa-rib cartilage kasi inisip ko, oy, dalawang operasyon. At saka wala pong rib cartilage rhinoplasty sa Cebu. Nasa Manila po, sa ibang lugar. Kaya yun, sabi ko Gore-Tex na lang kasi ano naman siya, ino-okayhan naman ang katawan. Yun, friends. So, kwentuhan ulit tayo, friends, sa part 2.